Mga idol, magandang umaga sa inyong lahat mga idol. So ngayong araw mga idol, mag-compare tayo ng mga chrono. So meron tayo dito mga idol sa katabi natin tatlong klaseng chrono mga idol. Ito yung budget meal chrono kasi maraming natatanong anong chrono yung maganda. So itong budget meal chrono, nakikita natin yan mga idol sa Lazada, nasa 1,500 or 1,000 pesos lang mga idol yung ganitong klaseng chrono. Ito, meron ding isa pa, yung kinakabit natin sa muscle, yung clip, parang clip type na chrono yung itim. So, meron din gano'n. Meron din mga idol yung isa, yung puti na klase, yung may screen siya na nakikita natin doon yung string. So, such string niya mga idol. So, medyo maganda din yun mga idol. Unfortunately, yung isa, yung puti na benta ko na, then yung itim mga idol is sira na. Meron din tayo dito mga idol ng chrono, mga idol. Itong klaseng chrono naman is nasa 2,500 lang po ito sa Lazada or pag may voucher ka or may discount mga idol. Nasa 919 or something lang siya. Depende po sa nakukuha ng voucher at binibigay na discount. Pero kung walang discount, walang voucher, nasa 2,300 to 2,500 po yung ganito. Depende sa seller. So, pag bibili po kayo mga idol ng mga ganitong klaseng item sa Lazada, make sure mga idol na nasa last mall kayo mga idol. So, kung gusto niyo mga idol, tingnan niyo mga idol sa aking link or baka mag-pop up dito mga idol sa gilid natin. Yung ganitong klaseng chrono, yung link niya mga idol. So, click nyo na lang yan mga idol. Then meron din tayo dito mga idol na isang klaseng chrono, yung bago natin. FX chrono naman ito. So, ito mga idol is wireless chronograph by FX Elegance. Ayan. So, nabili natin ito kay Sir Bretter. Saglit lang. So, Bretter Adirolf Paradiang. Ayan. Shoutout po sa inyo sir. Nag-timbre sa atin yan. Si Sir Oscar Noble. So, binigyan tayo ni Sir Oscar Noble ng gagastusan, mga idol. So, thank you, thank you. So, ito naman mga idol. Explain natin ito, mga idol, na tatlong klaseng chrono. Pero, pahuli na natin itong bago at mas maganda itong on-hand natin gagawin. So, ito mga idol, at ito, yung review ko dito, or sa akin lang, mga idol, ano. Itong unit nito, mga idol, is minus 20 feet per second to 50 feet per second dito sa isang unit na to. So, eto mga idol, kaya ko nasabing 20 and 50 kasi hindi po siya consistent. So, hindi mo siya magagawang consistent mga idol. So, alam naman natin mga idol na pag sinabing consistent, hindi lang tumatama ng 1 hole or 30 yards mga idol. So, dapat yung stable yung projectile flight natin downrange, sa long range mga idol, like 80 to 100. So, hindi natin, dapat wala yung wobble dun. So, yung reading niya dyan, for every shot or sa shot string mo mga idol, hindi ka dyan makakakuha mga idol ng kahit 10 feet per second spread mga idol. So, hindi mo sa kanya yan makukuha. So, depende sa trip niyan mga idol kung anong ilalabas niya na velocity. So, eto din, malamon din ito sa battery. So, naka-double A battery ito, naka-double A battery ito, naka-triple A battery ito. So, lahat sila battery operated, mga idol. Eto, masyadong malamon ito sa battery. So, yung double A dito, mga idol, more than 1 hour lang po siya magagamit dito. Then, after session, malalobat naman yan. Unless, energizer yung gagamitin mo. Napakamahal naman ng energizer or rechargeable battery yung gagamitin mo dyan. So, pwede din. So, dito naman, mga idol, ito naman, plus minus 2 to 5 feet per second naman dito. So, nasa more or less 5 feet per second yung difference niya. So, dito mga idol, kaya mo dito makakuha ng spread na nasa 2 feet per second lang mga idol dito. So, actually, napaka-accurate na din itong mga idol na klaseng chrono. So, itong mga idol na chrono, dalawa mga idol, parehas po sila sensitive sa sunlight. So, hindi po sila pwedeng gamitin na nasa labas po sila sa direct sun. So, yung may direct na ilaw. So, hindi po sila pwede gano'n. Mas maganda sila pag ganitong dim or walang sunlight na nakadirekta po sa kanilang mga sensor. Ayan. Pag may nakarekta sa kanilang sensor, hindi po nila binabasa yan. So, yung ganito namang klase, kailangan mong padaanin dito sa gitna. Mga idol, yung inyong projectile. So, pag nag-click ka dito, basag yan, mga idol. Or nag-click dito, basag yan. Same dito, basag yan, mga idol. So, eto naman, napaka-convenient naman kasi ito, kahit anong distance ng target nyo, basta dumaan dito, mga idol, yung projectile nyo, babasahin yan, mga idol. So, babasahin yan, mga idol, kung gaano kabilis dumaan.
Then gaano kabigat man yung inyong projectile, kung kahit anong projectile yung gamitin mo, once na pinadaan mo dyan, babasahin niyan kung gaano kabilis siya dumaan dito mga idol. So, etong dalawang ito, yung sensor nila. So, pagpasok dito at pag-exit dyan, yan yung babasahan nila para basahin po yung inyong velocity. So, same din dito mga idol. Yung kinaibahan lang ng dalawa, ito kasi medyo low quality yung kanyang pagkakagawa compare dito. So, kumbaga, cheaper, mas mura, pero mas mapapamura. Ito, medyo may kamahalan, pero satisfied naman. So, sa mga gustong mag-order or mag-purchase ng ganitong klaseng mga chrono, mga idol, punta lang kayo mga idol lagi sa Laz Mall or Shopee Mall. Yung mga legit seller po ng online shop na nakikita natin. So, yan, bibigyan kayo mga idol. Meron pang lumabas na ganito, yung may Wi-Fi and connected sa phone. So, again, hindi ko po kayang i-advise yung galing klaseng chrono. Gawa ng hindi po siya consistent magbasa. So, siguro na-tsempohan ko lang ito. Depende. Pero, marami kasi akong nakilala na may ganitong klaseng chrono and hindi po sila satisfied. Pangit yung kanilang result. It's either napakababa ng linalabas niyang velocity, mga idol. Compare sa real-time velocity. So, paano natin nakukuha yung real-time velocity, mga idol? Meron kasing computation yan, mga idol, sa drop ng projectile nyo sa reticle. So, downrange. Like, 0 tayo ng 25, then puputok tayo ng 100. Meron po yan, measurement or ng formula para masukat mo yung estimated velocity mo doon. So, ang nangyayari dyan, mga idol, pag ito yung gamit mo, yung ibibigay sa'yo niyan, mga idol, kulang ka ng 50, 50 to 70, lalo na kung magmalayo na 50 to 70 feet per second, mga idol, kulang ka. So, hindi, useless lang din siya. Magagamit mo siya, mga idol, para lang magkaroon ka ng baseline. Like, pumasok siya ng 900 feet per second, ganun lang. Pero, sa throughout, sa pag-tune mo, wala. Natatapon mo yan, mga idol. So, wag mo nang iyak sa'yo yung pera mo dyan. Dito naman, mga idol, kaya ka nito bigyan ng 2 feet per second spread, mga idol, sa shot after shots mo. So, kung 10 shots ang binigay mo dyan, kaya mo siya makompute na magkakaroon ka ng magandang reading ng velocity. Then, again, makikita mo din yan, mga idol, downrange, natutugma po siya doon sa strilat natin from 25 to 100. So, makikita mo yan, mga idol, na dead center ka pa rin. Pag nag-dial tayo ng 100, dead center pa rin tayo sa in-input nating data na galing dito sa chrono. Doon ko siya na i-compare kung bakit eto hindi ko gusto at eto okay sa akin. So, kasi binibigay niya, mga idol, yung velocity na pag dinagay ko siya sa Strelak natin is tama naman siya pag denial ko siya downrange. So, kung bababa man yan, mga idol, mga 1 or 2 clicks or lalagpas man yan 1 or 2 clicks. It's either, mga idol, sa pag-trigger pull, or inaccurate pa yung projectile. So, may ups and down. So, gano'n na lang siya. Pero nandun siya. Ito, mga idol, pag denial mo ito, drop yung projectile mo. So, malayo siya sa nakalagay dun sa inyong Strelak app. So, okay. Anyways, kinonvert ko ito, mga idol, sa GSP. So, pwede natin ito gamitin, mga idol, gamit itong power bank. Ayan. Kasi para hindi na po ako bibili-bili ng battery. So, pwede ko siyang i-battery operated and pwede ko din siya i-power bank operated. So, kung may battery ako, pwede ko siyang isalpak dyan. Kung may power bank ako, pwede ko din isalpak dyan. So, dual na po siya. Hindi na po siya tulad ng ganito na battery operated lang. Actually, ito meron din ito na hindi ko pwede na rekta. So, battery operated pa rin ito, mga idol. Ito naman, power bank and battery operated. Ayan. So, dito naman tayo, mga idol, sa isa. Ito naman, mga idol, is FX Chrono. Napakalayo ng difference sa price range and sa size, mga idol, and sa paano siya mag-read ng inyong velocity. So, ito, mga idol, papadaanin mo lang dito yung inyong projectile and goods na. So, okay na tayo doon. Dito naman, mga idol, kailangan natin ito naka-face, mga idol, o nakaharap, mga idol, doon sa target natin para lang ma-read niya. So, meron po siyang certain distance lang sa inyong muzzle. Example, ito yung inyong exit ng barrel
So, most likely mga idol, 1 inch lang po siya, dito lang siya ilalagay kung ikakabit nyo sa inyong barrel. Which is, pag kinabit nyo yan mga idol sa inyong barrel or suppressor, magkakaroon po tayo ng pagkakaiba sa point of impact. So, it's either bababa, although napakaganito, it's either bababa yung projectile natin or kakalat. So, hindi siya maganda na ikabit, then nag-tune ka. So, pwede ito, mga idol, ipatong mo sa isang box or kung may lalagyan ka, ilagay mo ng ganito. Ayan. Patong mo siya ng ganyan. Tapos, close lang sa inyong muzzle. So, parang ganyan, mga idol. Igaganyan mo siya. Pwede yun. So, upon sa test ko, mga idol, dito, pwede ko siya ilagay dito sa side. Tapos, nandito yung aking barrel. So, pwede ko rin siya, mga idol, ilagay dito sa aking tank area. Kinakabit ko siya sa tank area, mga idol, na naka-face din siya sa aking target. Unfortunately, dun sa part na nakakabit siya, mga idol, dun sa ating barrel, pag pumutok tayo ng 35 shot string, pak, 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 like, bibilangin niya yung, i-record niya yung inyong putok. Pero, pag nag-change tayo ng target, like 75, iba na naman po yung ibibigay niyang velocity. So, kaya yung mas maganda siyang gamitin, sa isang area lang na, then palit ka ng string, pero dapat hindi ka po malito doon sa inyong velocity o doon sa binibigay niyang velocity pag malayo na po yung inyong target. Dapat hindi po tayo malito at mag-adjust. Kasi mangyayari dyan, lalo kung tune tayo, baka isipin natin na nawala po tayo sa tune. So, hindi po tayo nawala sa tune, lalo na pag ito yung klaseng gamit mo. Which is, ito naman, kahit iputok mo sa 100 yan, mga idol, kung 980 ka, 980 ka. So, sa 30 meters, 980, sa 100, 980. Every time na dadaan ito, dadaanan yan, mga idol, ng projectile mo. So, hindi niya binibase yung impact ng projectile down range, mga idol. Yung binibase nito, mga idol, is dadaan dito lang sa maikling, sa 1 foot na distance lang, mga idol, ng inyong umbrella ang tawag dyan. So, ayan mga idol. Ito ang pinagkaiba nila, mga idol. But, ito naman, mga idol, kaya nito mag-compute or kaya nito, mga idol, bilangin yung spread ng velocity mo na hindi mo na kailangan gumamit ng math. So, kaya nito, mga idol, ibigay sa iyo yung average velocity and yung inyong spread and yung inyong STD or standard deviation, mga idol, ng inyong shot string. So, laking tulong nang makita mo yung standard deviation, mga idol, ng inyong shot string. So, dito wala niyan, mga idol. So, dito pwede mo rin makuha yung extreme spread mo or yung spread ng inyong velocity, mga idol, by i-add mo or hanapin mo lang yung highest velocity and lowest velocity and i-minus mo lang sila. Makikita mo na yung spread mo. Pero hindi mo makukuha, mga idol, dyan yung STD or standard deviation dito sa unit na ito. So, hindi mo rin makikita, wala din ito, mga idol, ng BC. Again, pag sinabing BC or ballistic coefficient, mga idol, nagdedepende po yan sa barrel weight, projectile weight, projectile shape, and speed. So, kahit sabihin ng 18.1 grain na GSB na 0.033, example lang to, wala akong GSB, 0.033 yung kanyang BC. Pag pinalipad mo yan ng 600 feet per second, hindi yan, mga idol, mag 0.033. So, iba siya because sa inyong velocity. Ayan, mga idol. So, ito, mga idol, subukan natin ito. I-compare or tingnan natin ito, mga idol, kung ano nga ba yung kanyang bibigay na velocity dito sa ating unit. So, sa mga nakapanood sa akin, mga idol, sa Facebook, nilagay ko kagabi yung kanyang shot string dito. Tingnan natin ngayon kung mag-stable siya, mga idol. So, kagabi, na lumabas sa akin, average velocity of 961 feet per second, mga idol. Extreme spread natin is 5 feet per second. Ang standard deviation natin is 1.7. Kung hindi ako nagkakamali. So, anyway, sinalagay natin dito sa video habang nag-set up ako, mga idol. Then, meron tayo dito ang tank load na 3,500 PSI overnight. So, tatry natin to kung magkakaroon tayo ng clip sa first shot. So, kailangan ko yung first shot natin counts.
So, titignan natin yung first shot natin kung magkakaroon siya ng creep. Pero kung throughout the shot string, mga idol, gagawa na lang natin siya. Pag nakita na natin yung result, try natin. Kung aalisin natin yun, na ilalagay natin yun sa dry file, ilalagay natin siya sa dry file, kung ano na yung magiging result. So, try natin yan mga idol. Then, pwedeng subukan din natin siya mamaya. Eto, kung anong velocity yung ibibigay nito, mga idol, kahit 5 shots lang. Compare dito sa ibibigay nito. So, aayusin ko lang ito. Titingnan ko kung may battery pa. Then, set up lang natin at alisin ko na rin ito, mga idol. And putok tayo doon, mga idol. Sige. GC Mag. B2. Shout out Sir Reginald Jose and Sir Rail Maverick. Thank you. 958. Oh, what's that? Shout out Po Sir Gary Netra. Tinapon ko na yan. Yeah. Oh, mga kasi. Got it? 960. Okay. I want this. 960. 963. Oh, Right. new? 963. 963. Why did you keep it 963? That means 963. it's consistent. What? 960. 960. 963. 960. One more. One more. 960. Sarap. Okay. So, ayun, mga idol, natagalan ako mga idol at maraming nagme-message sa atin. And nandito na rin mga idol yung ating bipod na mahaba. So, sa unang 5 na nagpa-reserve sa atin, so isi-ship ko na po ito bukas. So, isi-check ko lang mamaya. So, inalo ko, hindi ko pa nabubuksan ito. Maybe sa isang video na lang, maiksi lang, buksan natin to, then isi-ship na natin ito mamaya. Then, yung 6 niya na parating mga idol ngayong May. So, expected ko this May. Then, yung susunod niya is June na po sa mga nagpa-reserve. So, meron akong parating na medyo marami na sa June. Kasi yung May mga idol, 6 lang. Kasi hindi talaga ako nag-i-import niyan mga idol ng marami. Gawa ng, wala ng buyers. Wala naman ako nakikita ang buyers. Ngayon, dumagsa dahil nakarating tayo ng 20k views mga idol sa Facebook. So marami pong nag-inquire sa atin. Marami din palang interested mga idol. Then sa mother tank natin, marami din pong interested. So marami ding naubos na po yung ating mother tank. So susunod kong mother tank, dalawang 6.8 liters and dalawang 3 liters na mother tank. So dito dalawa na yung paid, 3 na lang yung inaantay natin. Pero hindi ka pa naman sila mini-message hanggat hindi po ako confirm sa item na pinasok. So dito mga idol, try natin ito kung ano yung velocity nito mga idol. Kung nagbago siya ngayon. So kung may pagbabago siya ngayon, so gawa natin ng screen record, lalagay natin dyan. Tingnan natin kung nagbago siya ngayon. Kung nagbago siya ngayon, subukan natin ayusin. So yung gagamitin natin pellet dito mga idol is 2 pa pellet. So pag ganito yung ginagawa ko mga idol, mas maganda yung mga magandang quality na pellet. PLW, mga hand press, PSP, yung mga pellets natin mga idol, PLW, PSP pellet, and 2 pa pellets, and H&N pellets. Yung H&N hindi ko ginagamit sa ganito mga idol kasi limited lang po yun. Pero alam na natin yung performance and velocity nun mga idol na gusto. So, ito yung 2 pa pellets kasi ito yung available ko dito sa bahay mga idol na magandang quality. So, naubusan na ako ng PLW Brubert. Then, meron akong 19 grains mga idol na
Asbook. So, hindi ko pa yung nagagamit. So, thank you nga po pala kay Sir Danilo. Ayan. Danilo. Ayan, Sir Danilo. Binigyan tayo ng t-shirt ng Asbook. So, hindi ko pa yung nagagamit na 19 grains. So, siguro pag satisfied na ako sa GC Mag, mga idol, subukan natin yung 19 grains kung maganda yung patama niya. So, try natin to first shot, mga idol. Tingnan natin kung yung velocity nito is nandun pa rin sa average na 961 or magpe-play na naman siya o magwawala na naman yung ating spread nito, mga idol. So, try natin to. Then, kung magwala, subukan natin galawin kahit paano. Try natin. Gusto ko kasing average velocity 961 to 966 feet per second. Yung kasi yung gusto ng PSP pellet, mga idol. So, may parating akong PSP pellet, mga idol. Sponsor ulit ni Sir Sam. Ayan, thank you. Shoutout po sa inyo, Sir Sam. So, sarap pag sana may mga talent fit tayo. So, try natin to. First shot. 967. Okay. So, kagabi, 963 yung maximum velocity ko. Take a shot. 965. Third shot. 967. Okay. $967. Okay. Okay, 966 yung average natin. Sana wag magpapalya ito. $967. Oh, ganito. So, umakit ako ng 4 feet per second. 970. Ayun. May 970 ako. Anyways, nasa 967 pa rin ako ng average velocity. 967. So, last 3 shots. 965. Wow. So, standard deviation natin as of now is 1.5. 965. 10. Last shot. 967. Standard deviation natin 1.4 feet per second. Mga, ayan o. Standard deviation 1.4. Ayan, feet per second. So, one more. 970. Ayun, so naging 1.7. Okay lang. So, sa 10 shot, 1.4. Sa 11 shot, 1.7. 1.7 anyways. One more. 967. Wow. Putik. One more. Tingnan natin kung hanggang ilang shots to bibigay, mga idol. 967. Look at my smile, mga sir. 965. Wala na. 970. So, 15 shots na, 5 FPS spread pa rin tayo, mga idol. So, 960. ayun, sinira nung last shot na pang 16. Ayan, so, anyways, try pa rin natin. Sige lang, okay lang yan. So, sa 15 shots na yun, mga idol, goods na yun, mga idol. So, siguro, sa pellet or ano. Anyways, try natin to kung magwawala na to. So, nasa 2.9 na ako eh. So, try natin kung magwawala ito. 979. Ayun, nagwala siya, mga idol. So, medyo nagkaroon na siya ng problema. Yun ang sinasabi natin na hindi na natin alam kung ano ang nangyari. Anyways, mga idol, dun pa lang sa binigay na 15 shots, 1.5 standard deviation ata yun. So, try natin, alisin ko yung yung dalawang last shots na yan. Kasi panira yan eh. So, alisin natin yung dalawang shots. Tingnan lang natin. Ayan. So, sa 15 shots, mga idol, kanina, is nagkaroon ako ng average velocity na 967 feet per second
and 5 FPS spread, then STD ng 1.7. So napakaganda na niyan mga idol. Sa low velocity of 965 and high of 970. So hindi ko alam kung bakit nagkaroon na naman ako ng problema dun sa paglagay ng 2.9 tank pressure. So pwedeng tingnan ko nga yung aking output. Baka nag-iba yung aking output. Mas maganda talaga nakikita natin yung ating output mga sir. So sa tingin ko dito mga idol, okay pa naman yung aking output. So pero hindi ko gusto yung kanyang, kasi kung halimbawa magpuputok tayo, ibig sabihin hindi ako pwedeng bumaba ng 3,000. So 3,500 lang ako para consistent yung aking putok. So anyways, goods na ako doon. So, ganun lang yun. Ganun yung mga example mga idol na dito, makikita na natin dito kung hanggang saan yung capability ng setup. So, ganun, yung 3,500 to 3,000 mga idol. Sa 15 shots, actually hindi yung 3,500 mga nasa more or less 3,333. So, sa 15 shots, nakaroon tayo ng magandang putok. So, consistent yung kanyang putok sa 15 shots. But, pagpasok natin baba natin ng 3,000 mga idol dito sa ating tank pressure, pwedeng yung nangyayari dito, hindi po nakaka-feel ng maayos yung itong plenum. So parang hihinga pa lang yung kanyang plenum. So siguro try natin ulit ngayon, try natin dagdagan ito na 15 siya, na inalis natin yung dalawa. Tingnan natin yung inalis natin is 960 and 979 feet per second doon. So try natin kung asan yung velocity niya ngayon. 960. Oh. Nandun talaga siya na 960 na siya. So, ito expected 979. Try natin to. 965. Okay. 965. So, meron akong low of 960. Kanina 965 yung pinaka-low ko. 967. Okay, so bumalik siya. So, tatlo yung error natin, 979, then 960. Dalawang 960. 970. Tapos isang 979. So, it's either projectile, pwedeng projectile. 963. It's either projectile yung mali doon. Pwedeng pagkapasok ng projectile or kapit ng projectile. 967. So, minsan kailangan din natin kung paano natin to gamitin mga idol na unit, like gusto natin pino yung pagkaganyan ng pellet, yung talagang lapat na lapat, or yung ibang mga idol merong ginagamit na mga pellet pusher. So, sa mga hindi po nakakaalam dun sa ginagamit, kahit naka-swing arm sila, ay naka-swing type sila o hammer type, meron silang ginagamit na pellet pusher. Bakit nila ginagamitan ng pellet pusher mga idol? Para every time po sila napuputok, same yung lalim ng kanyang projectile sa chamber. So yung kagat ng rifling sa head ng projectile is saktong-sakto and laging nandun. So mas maganda yung ganun kaysa yung ididiin mo lang ng kamay mo. Minsan hindi po siya ganun ka-accurate. 965. Oh. So, yung 960 lang yung nagpasira ng spread. 963. Tapos may 963 tayo, 960. Pero yung average velocity ko na is 966 feet per second. So, which is goods na ako dyan. 963. Oh. So, nasa tank pressure tayo ng mga nasa 2.8. So, alam natin malamon itong ganitong klaseng velocity mga idol, gawa ng 17 inches barrel po ito sa ganitong klaseng velocity. So, kung mahaba itong barrel, then ganito yung klaseng velocity niya, matitipid ito kasi syempre bababaan natin yung hammer para makarating lang tayo ng 960 kasi pag pinalitan natin ito ng 23 inches, papalo ito mga idol ng mga nasa 1,000. 990, mga ganyan. 990 to 980 to 990, mga ganyan. 965. So, buuin na natin tong 30.
965. $965. So, nagko-consistent na ako dito sa 2.8. $963. Okay. Pag 2.8 na ako, so 263, 265. $970. Okay, may 70 pa din ako. May 970 pa din ako. Last, one more. $963. Okay. So, maganda pa rin naman yung reading niya. Yung isa lang, yung 979, yung inalis natin. Kasi meron na ulit tayong 960. So, dito, sa 10 feet per second spread, meron pa tayong 2.4 standard deviation, mga idol, na nakuha, and 966 average velocity. So, hindi ko na ito gagalawin. So, ito na yung gagamitin ko, gagawa ko ng long range. So, tatry ko itong ganitong klase sa papel, sa target paper, then sa long range, at least 100 meters, mga idol. Subukan ko yung ganitong klaseng tune o setup para makita natin, mga idol. Ay, subukan natin, mga idol, kung alisin natin ito, ano. Tapos, ilagay ko dito. Ayan. Subukan natin yan, mga idol, kung ganun pa rin yung reading niya. So, regardless na tayo dito sa lumabas na reading niya. So, siguro new string ako. New string tayo, tapos try natin to. Tingnan natin, naka-point lang siya doon. Try natin to kung anong velocity lalabas sa kanya. So, dapat nasa 960 to 970 tayo. 946. Layo, di ba? Layo na yan, mga idol. Sa isa pa. Wala, hindi na niya na binabasa. So, lagay ko na siya dito sa ilalim. Try naman natin to. Kasi meron siya, mga idol, ng 974. iba naman. So, dito mapapansin nyo, mga idol, na hindi po siya ganun. Kasi sobrang sensitive niya regarding sa 977. tamang pag-set. So, kanina nung nakakabit siya, hanggang 960, 970 lang siya. 979 yung isa niyang pinakamataas. Ngayon naman, bumasa siya, sa ilalim lang siya, 974. So, iba din yung reading niya, mga idol. Pag nag-point tayo niyan, mga idol, sa 100 meters. So, iba rin yung babasahin niya. Kaya pag ganito, na-set mo na siya dito, regardless ka na dun sa kanyang babasahin, pag nag-test ka na po ng LR. 974. So, dyan, 974 siya. Try natin iurong dito sa malapit sa tank. Tingnan natin kung 974 pa rin yung babasahin niya o nasa 960 naman siya. Then, try natin ibalik. 972. Okay. 972. 972. Okay. So, medyo maganda din yung reading niya dito sa may parting tank. Medyo mataas nga lang. Tingnan natin kung baka tumaas nga talaga yung ating velocity. So, balik natin siya dito sa barrel. Subukan natin kahit 2 shots. Tingnan natin kung babalik tayo sa 960 or nandiyan na tayo sa 970, 972 feet per second. 960. 960. So, 960 tayo dun sa hindi ko lang sure kasi hindi ko pa talaga alam. Kasi siguro sa sobrang haba ng barrel ay suppressor natin. Kaya siguro siya ganun yung velocity niya. So, mas maganda talaga siguro kasi 17 inches tayo. Nandito tayo malapit sa tank. Kasi nandito yung exit ng muzzle niya, mga idol. So, isa pa. Try natin kung nandun pa rin tayo sa 960. 963. So, dun, 963 tayo dito. Pero pag inurong natin siya na 972 tayo. So, meron tayong pagkakaiba. Pwede pa rin, mga idol, ilagay dito sa ulo ng kanyang scope. So, pwede yan dito. So, na-try ko na yan dito, mga idol. Kaso mababa nga yung reading niya dito. Or hindi siya appropriate. Isang kagandahan dito, mga idol, napaka-convenient nito. Nadalhin mo lang sa hunting ground. Ganyanin mo lang siya. Putok natin. Bigyan natin ng pellet. So, itapat lang natin, dikit lang natin yan dyan, just in case na gusto natin tingnan kung tama yung reading ng ating unit. 974. So, ganun lang, para ma-check nyo yung halimbawa, bakit hindi ako tumatama? Mali ba?
So, pwede nyo yung gamitin at napakadali. Yung isa lang ang kabahan nito is napaka sensitive dito pag nalaglag baka masira na. So, sa price nito mga idol, 17,000 yung mga alam ko nito na bumibenta dito mga idol. Nakuha natin to ng 10,000. So, napakamahal para malaglag mo lang. So, pero dito sa binibigay niya mga idol na information na nakukuha natin dito sa chrono na ito is napakasulit na sulit na. So, kung nakita natin yung reading ng ating unit, goods na ako talaga dyan. So, hindi ko na talaga yung gagalawin. So, medyo umangat lang ako kasi kagabi is 961 feet per second ako. Pero ngayon mga idol, nakaroon ako ng average na 966. So, sa next video natin, yung gagawin naman natin dyan, mga idol, try natin yung malamig pa yung area or yung location. Check groupings tayo. Pag dinala ko ito sa bukid. So, ganito pa rin yung setup ko. Hindi ko to gagalawin. So, tandaan nyo to, 966 average velocity tayo. Try natin i-groupings, mga idol, na malamig pa. Or, yung na-stock. Yung na-stock siya, nagaling dito sa bahay, ilang araw na full load. Then, try natin dalhin doon, niputok natin siya sa papel. Tingnan natin yung groupings niya. Then, subukan din natin siya after refill. So, pag magre-refill na, so, kukonsumuhin ko yung hangin niya para i-refill ko siya or i-refill ko lang kahit mabawasan natin siya ng mga 300 PSI tapos i-refill na natin. So, iinit yung tangke niyan. Try din natin kung magkakaroon yun mga idol ng effect. Downrange mga idol pag nag-target tayo. Then sa velocity, tingnan din natin kung magkakaroon tayo ng changes. Then, subukan natin to ibilad mga idol na unit. Sadya natin ibibilad siya para makita natin mga idol kung ano na naman yung kanyang effect sa kanyang chrono. So, then, kung meron siyang effect, mga idol, downrange sa kanyang accuracy. So, kung itong setup na to, may accuracy na to, or wala. So, okay lang yan, mga idol. So, titignan natin yan, lahat ng putok natin, hindi ko siya gagalawin, hindi ko siya babaguhin yung setup, mga idol. So, yan, abangan nyo, mga idol, sa mga susunod nating video, mga idol. At susunod kong titirahin dito kasi, yung tactical ko. Yung tactical natin, hindi na umakit yung velocity niya. Gawa ng etong hammer, nagkaroon po siya ng baon. So, kumakagat yung kanyang valve pin. So, rinipair ko naman na, kaya kailangan ko lang i-recheck yung kanyang, kaya linabas ko din yun para i-recheck yung kanyang velocity. Kasi sa power ng ating tactical, mga idol, hindi po kaya nito FX chrono. So, hindi niya nare-read yun. So, yung nakaka-read doon, mga idol, yun. Kasi umaabot po yung velocity ng mga idol ng 1,150 feet per second. So, hindi po nito kaya. So, ito mga idol, nakaka-read lang ito. Pinakamataas ko na nabasa dito is 1,118 feet per second lang. So, hindi po niya kaya lumagpas dyan, mga idol. So, anyways, mga idol, maraming salamat po sa inyong lahat. Mga idol, thank you. And hopefully, i-vlog natin to. I-video natin yan mga idol ng saglit lang para makita mga idol ng mga buyers natin yung kanilang item quality. Ayan, thank you. Hanggang dito lang. Take care. God bless.